Ngayon naman, dumako tayo sa Davao. Naroon live si Tek Ocampo. Tek. Yes, Jessica and Howie, nandito tayo ngayon sa Cesario Villabril Elementary School. At bago ang mga kaganapan dito, pumunta muna tayo sa Malita, Davao del Sur kung saan kagabi may na-intercept ang ating mga kapulisan sa Regional Public Safety Command ng PNP na 18 kataong armado ng iba't ibang kalibre ng baril doon mismo sa checkpoint sa Malita, Davao del Sur. Agad silang dinala sa Malita Police Station para maimbestigahan. Napagalaman na tauhan sila umano ni Attorney Randolph Parcasio, tumatakbong congressman sa 2nd District ng Davao del Sur. Ilang beses nating sinubukang makontak si Attorney Parcasio para hingin ang kanyang panig, pero bigo pa rin tayo hanggang sa ngayon. Pero ang munisipyo ng Malita na may 30 barangays ay pinakamalaking munisipyo in terms of number of voters na abot sa kulang-kulang 70,000 ang bilang. Kaya naman isa ito sa mga bayan na pinag-aagawan ng mga politiko para sa kanilang mga boto sa probinsya. Dito naman na Jessica sa Cesario Villabril Elementary School, medyo matiwasay naman ang sitwasyon dito. Medyo nga mainit nga ang panahon dahil damang-dama pa rin natin ang summer. Pero medyo may sistema ang pagboto dito. Although mayroong ibang mga nagrereklamo pa rin dahil ang ibang pangalan nila nawawala at ang ibang PCOS machine medyo matagal ang paggana. Pero sa kalaunan nagawan pa rin ang paraan at naging tuloy-tuloy pa rin at walang problema ang pagboboto dito sa Cesario Elementary School. Ito ang kabilang sa barangay na pinakamalaking populasyon in terms of voting public, umaabot sa 70,000 registered voters dito. At dito lang sa Cesario Villabril Elementary School, merong 23,000 registered voters ang boboto ngayon dito ngayong araw. At yan ang latest mula dito sa Davao City. Tek Ocampo, GMA News, nakatutok sa eleksyon 2013. Tek, may tatanungin lang ako. Sino sa mga, alin sa mga local positions dyan sa Davao ang mahigpit na kailangang bantayan? Yung medyo maganda ang laban. Ilang Duterte ba ang tumatakbo sa eleksyong ito? Jessica, tumatakbo ang dating alkalde ng Davao City na si Mayor dating Vice Mayor Rodrigo Duterte at ngayon tatakbo siya for Mayor. Ang kanyang anak na dating ABC President at Konsehal ng Davao City na si Paulo Duterte ay kanyang Vice Mayor. Dalawa lang sa mga Duterte ang tumatakbo ngayon dahil si Mayor Inday Sara Duterte piniling pumahinga muna sa politika at hindi muna siya papasok muna doon sa trabaho ng politika. Ang medyo mahigpit ng laban ngayon ay sa anak ni dating Speaker Prospero Boy Nograles sa 1st District ng Davao City. Ang kalaban niya, ang dating Vice Mayor din ng Davao City na si Louie Bunguya na tumatakbo ngayon bilang congressman sa 1st District ng Davao. Ito yung nakuna natin ng footage nung ilang gabi, anong Sabado ng gabi na alas ni may nagkakaroon ng parang vote buy, namimigay ng supot-supot ng mga dilata at mga bigas na nakuna ng camera natin. At tinanggi naman ito ni Bunguyan na hindi doon nila ginagawa itong nag-vote buying. Pero ayon sa COMELEC, kailangan itong imbestigahan at kailangan may mag-testify para umusad ang kaso, Jessica. Itong si Mayor Inday Sara, ito yung nakunan ng camera na nagka-problema. So, aayaw muna siya sa politika, ganun ba, Tek? Napagod siya? Siguro na-stress siya ng husto dahil dun sa insidenteng yun, ano? Jessica, kasi kakapanganak nang din ni Mayor Sara Duterte. At napagalaman natin na pinili mo niya maging full-time mother at siyempre mahirap yung bago ka pa lang nanganak, papasok ka uli. Very stressful talaga ang pagiging mayor sa Davao City, lalo na dito sa Davao City, napalaki ng populasyon at maraming nangyayari dito. Kaya inisip muna niya at minabuti na muna niya na pumahinga muna sa politika at ang eksperyensyadong tata niya na si Rodrigo Duterte ang papalit muna sa kanya at ang kanyang kababatang kapatid na si Paulo Duterte bilang Vice Mayor ng Davao City, Jessica. Okay, maraming salamat, Tek Ocampo, live mula sa Davao.